ng ganito, yun po, pwede yung mga gamit. So ipapakilala ko muna yung mga gamit before po tayo mag-start. Ang ginamit po natin ay all-purpose flour. So hindi po pwedeng cake flour kasi medyo brittle po siya. And masyadong maputi. Baka sabihin nila anemic yung ating ano. And then ang cake flour po, mas soft po. So since pasta po tayo, pwede all-purpose flour, bread flour, or pastry flour. So yun po yung gagamitin natin. So pwede po yung mga hindi branded para makatipid po tayo. Okay. Ito po ay half cup. Ang magagawa po nito ay 400 grams. Pag nagawa na po yung fresh pasta. So yung fresh pasta po ay magiging ganito. Inuto lang po namin sila kayo. Pag na po yung tumatak lang yung hashi lumiser. And then, salt. Tatlo lang po yung basic ingredients niya. Kailangan po tayo apat. Kailangan po natin ng flour, itlog, salt, and then water. So, bakit hindi po kailangan ng yeast? Na-introduce po si yeast kanina sa bread po. Mahirap po siyang i-handle. Kailangan po kayo si yeast po. So, ang pagkain ng yeast ay sugar. So, since wala po tayong sugar, hindi po kailangan si yeast. And ang pasta, hindi po niya kailangan pumalsa. Kusa po siya maalsa kasi may natural po siya parang gluten, yun po yung i-develop. So, bakit kailangan i-develop yung gluten? So, as we demo mamaya, i-discuss natin yung 5 steps bakit kailangan siya i-recipe. Sino po yung pwede mag-try na kasama ko? Naka-April na po sila na. Yes. Ayaw ko nakalimutan na yung pwede ako. Okay. Nasa masa lang po siya. Iba po yung masakay sa masa. So, kailangan lang po natin siya sukatin. Bakit kailangan sama yung timbang o tama yung pagsukat? May idea po? Tama po. Nasip na po natin. So, kailangan po nasip yung flour. And then, kailangan saktong sukat. So, ang tawag po natin dito ay measuring cup. So, anyway, nasanitize mo na dito. And then, Tubig. ibigyan po natin yung egg. Yung water po is 1 tablespoon. Or as needed po. As needed. Yung salt, ay may salt. Sino po dito? So, unti-untiin lang po natin hanggang mag-mix sila. Ang mas maganda pong itlog, yung yolk ay yellow. Para hindi po siya magbitak-bitak. Pag orange na bibitak. Para pag may party po sa bahay ninyo, nakakatitig na po kayo ng spaghetti noodles. Ito po ay spaghetti and milk. Dalawa po yung kaya namin. At least, healthy pa po kasi kayo yung gumawa. And then, init lang po natin. Yes, pwede po yung large na egg. So, kung napapansin niyo po, medyo dry na siya. So, kailangan ba natin ng
Kasi ang all-purpose flour, kung bilang black water na. Pwede pong eggless. Pwede pong eggless pasta. Ang color lang po niya is ganyan white. Mas hindi na sa lasa mo. Yung lasa po niya, mas may konting edge lang and mas may parang yung texture niya ay flexible. Kasi ang egg po ay nagbibigay po ng pliability. Kung walang egg, hindi po siya kulay yellow or orange, kung ano man po yung so additional color, the texture, bawal po gumamit ng egg improver sa mga tinapay. Yung egg improver po, isang kutsara, kaya na po gumawa ng isang pastel na. Yung nakaalala po siya, nakagalon. So, yun po yung usually ginagamit ng mga bake shops para makatipid po sa yes, ma'am, pasensya na. Marami kami ganito sa college, sa office na namin. Hindi pa mas malinis siya ma'am compared to table. Okay. Diba? Yes. Kaya so, nagdala ko kami ng, guys, may mas malaki pa po dito. Parang ganito. Yung kanina mas... Even sa chocolate kami tayo. Ay, okay. Pag chocolate naman po, para ma-maintain po yung consistency ng chocolate, dapat ay marble. Marble. Pero mas mahal po siya. And then, pag nag-eat po tayo, yung half po na weight ng katawan natin, yun po yung pressure na. Tapos tatlong steps lang po. Dahil po naman siguro kanina. Yung steps. So, press, stretch, pero mabilis po. Taray na. Pero pwede rin po siya sa stand mixer, yung tofu. Pag tinatamad na po tayo, pag tayo ay medyo nasa 60s na, mahirap na po sa deep, tofu na lang po sa ating stand mixer. So, pwede po po yung steps. Press, stretch, and roll. Pag may yeast po ito nga, mas stretch na siya. So, sisi po ay hindi aalsa. Yung bread po kanina is pinaalsa natin. So, maganda po yung temperature ng room natin for bread. Kasi makakatulong po sa yeast. Maalsa po siya. Mas mahihirapan po yung yeast na umasa. Malamig po yung ating temperature. Kaya maganda po yung temperature natin. Mas lalaki ng lalaki. So, magiging ganito, pero inilipat po natin siya ng, depende po kung kano kasigasin mag-eat. So, nasa 10 minutes. After eating po, i-shortcut na lang. Tapos magtatawag na lang po. Ano na po? Pag malaki po ito, mas maganda po yung mabuli. Ang masa po, ang masahe na yan. Hindi po natin pwede gamitin yung ating fingers. Dapat po yung kaya nga siya alam ko ng mga estudyante namin ang present. Pag may yeast po yan, magiging elastic po. Pero since ito ay pasta, walang yeast, hindi siya balsa. Yung texture niya dapat is so ito po ay nare-rest na po overnight. So ginawa po namin yesterday ng mga 5 p.m. So nakakaw na po namin sa Ref cheese. yes, sa chiller. Hindi po freezer. Pag may yeast po ito, pag ayaw po lumaki, freezer po. I-freeze po na yung yeast. Pero kung gusto nyo po lumaki, sa chiller na po. Or ganito po. Init na lang. And then, ganito po yung magiging consistency na dapat. Lagi po kailangan
Yes, good. And then, nagiging ganito lang po siya. Bakit kailangan po siyang i-rest? Para ma-relax po yung tinatawag natin gluten. Hindi po natin siya nakikita, but nararamdaman po natin yung gluten na yan. So, once na naliba na po yung gluten, naganda po yung palabas siya, magiging elastic, pliable, madali siyang i-roll, at the same time, susunod po sa shape na gusto natin. So, unlike ito, medyo kulang po ang heating time for heating niya. Medyo matagal na po. So, lalabas din naman po ang pawis natin. Kailangan natin na yes, po, sa tubog natin sa ating stand mixer para mas mabilis po, consistent po yung pagkalit niya. Kasi po ito, minsan yung left natin ay mas magaan, yung right natin ay mas mabigat, or whichever po yung left-handed or right-handed, depende po, and then kung ano nakakabilis mo. Ang makikita niyo po yung speed level 6, pinaka-safe na po yung 6 na level. Kaya gusto niyo po medyo mas elastic pa, 5 pero mas matagal po yung time. Wala lang tayong standing. Ay, nag-need kayo ng kasi. Natagal po kasi makuha yung yeast. Gano'n po katagal mo din yung bus na ito? Mga 30 minutes po. Hindi na ako sa pakuluan ko doon. Ito po ay hinit ng mga Perfect yung hindi. Pero kung binula mo na yung pasta ng fresh pasta. So, minutes lang po. Na-boil yung water. Kasi po, i-compare po natin sa dry pasta. Dry po siya. Mga 15 minutes bago po siya lumabot. Kasi may mga chemicals, may mga preservatives na nandun. Ito po is walang preservative, salt lang po yung ginamit natin na spice or flavoring na dyan. 2 minutes na boiling water. So, i-boil mo muna yung water, saka yung i-drop, and then 2 minutes. After 2 minutes, akunin po, and then ilan po sa cold water or top water. And then you can toss po sa oil para hindi mati. So, huwag po natin lalagay yung oil when boiling. Kasi hindi naman po siya. Sayang na po yun. Fresh lang. Sayang na mas nito. So, pagdalo mo na lang po, saka na siya. Ang problema lang po, pag pinos naman natin siya sa oil, baka yung sauce natin na hindi siya, i-dehydrate. Pero naman po siya. Eventually na Rest ma, pag na-chill na po. Kasi mag-rest po. So, medyo parang lumalaban siya po. And then later po, pag na-relax na po natin sila po, magiging flexible po. So kung ano yung vegetable juice na ako lalagyan para sa vegetable pasta. Pwede po mga puree. Hindi po siya. Di ba magiging